Lumalalang karahasan dahil sa walang humpay na pambobomba ng Israel sa Gaza at Lebanon. Sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Hamas ay nagresulta sa isang nakakapanglumong pagkawala ng buhay at malawakang paglilipat, partikular na nakakaapekto sa mga sibilyan sa Gaza at Lebanon. Tulad ng ipinahihiwatig ng mga ulat, ang sitwasyon sa Gaza ay lalong naging mahirap na may mga bagong evacuation order na nag-udyok sa maraming Palestinian na tumakas sa kapitbahayan ng Syudea sa gitna ng patuloy na labanan. Ang bilang ng mga namatay mula sa mga operasyon ng Israeli sa Gaza ay partikular na nakakaalarma, na may iniulat na kabuuang hindi bababa sa 44,000. 176 Palestinians ang namatay at higit sa 104,473 ang nasugatan mula noong sumiklab ang labanan noong Oktubre 7, 2023. Ito ay nadagdagan din ng karahasan na nakakaapekto sa Beirut, kung saan ang mga nasawi ay tumaas sa 20 sa mga kamakailang pag-atake ng Israeli. Bilang tugon sa patuloy na tunggalian, ang damdamin ng publiko ay naging malakas sa Israel, kung saan libo-libo ang nagrally sa Tel Aviv na nagtataguyod ng tigil putukan. Ang mga panawagang ito ay pinaigting dahil sa mga ulat tungkol sa kapalaran ng mga bihag, kabilang ang isang babaeng bihag na di umano ay nasabing namatay sa gitna ng mga pambobomba ng Israel. Ang makataong krisis ay nananatiling kritikal dahil ang karahasan ay humantong sa napakalaking pagkalugi sa Lebanon na may naiulat na mga pagkamatay na lumampas sa 3,670 at libo-libo pa ang nasugatan. Ang internasyonal na komunidad ay patuloy na nagbabantay ng mabuti, umaasa para sa isang resolusyon sa tunggalian na prioridad ang kaligtasan ng sibilyan at makataong tulong. Ang mga pagsisikap na mamagitan sa isang tigil putukan ay maaaring potensyal na maibsan ang ilan sa pagdurusa na dinanas ng mga sibilyan sa magkabilang panig, na binibigyang diin ang agarang pangangailangan para sa pag-uusap at paglutas ng salungatan sa nagtatagal na krisis na ito. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.